Hi mga karag-karag, welcome back to my vlog. Isang magandang tanghali sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. So na-late na naman si Kuragan dahil masama pa rin yung pakiramdam ko. Pero habol ako sa mga latest na mga kaganapan ngayon sa social media mga karag-karag na kung saan pinag-uusapan ng mga active na mga chismosa. So habang nakahiga lang ako kanina kasi nga mataas pa rin yung lagnat ko. So nag-check din ako ba. Hala ka, uy. Yung inaabangan ko talaga na one-on-one interview ni Michelle D with Tito Boy Abunda is natupad na mga karag-karag at excited ako nung marinig ko yung naging sagot ni Michelle D kung sakaling nakapasok sana siya sa top 5 sa Miss Universe 2023. So, alam kong napanood na ninyo mga karag-karag kung paano ito sinagot ni Michelle D. So, panoorin natin ngayon pero hindi ko lang ilagay yung video dito kasi mga copyright tayo sa GMA, di ba? So, boses lang yung maririnig natin. Pakinggan natin kung paano sinagot ni Michelle D. If you could live 1 year in another woman's shoes, who would you choose and why? Tito Boy, if I could choose to live in any woman's shoes, it would be Apo Wang Od. She's an amazing symbol of cultural preservation. She's an amazing symbol of ageism. She has been defying boundaries, stereotypes, and that is something that I have tried to inspire everybody around me as well, which is to own your unique story, own your traditions, love where you came from, love who you're with, who you're surrounded with, and truly with that unique story, you can make your country proud. You can show the universe what your country has to offer. In my case, my love for my country can really shake the whole universe as well. Wow! Karag-karag narinig na ninyo kung paano sinagot sana ni Michelle D ang final na question sa Miss Universe 2023. So may mga din, intribida, mga basher ni Michelle D na nag-disagree sa kanyang naging sagot. Dahil kung on the spot daw sanang tinanong yun kay Michelle D sa Miss Universe stage, hindi daw siguro ganun maging kapulido yung naging sagot niya, di ba? Kasi makaramdam daw ng kaba. At nung tinanong daw ito ni Michelle D, nakapag-relax na daw yung utak niya, tapos in 2 weeks daw, so alam na daw ni Michelle D kung ano yung isasagot niya. So hindi daw sila na-impress sa naging sagot ni Michelle D. So grabe jud sila ka-bitter ni Michelle D mga karag-karag. So para naman sa akin, what if no? Nako, pero kung talagang nakaplano na talaga kung sino yung makapasok sa top 3, walay na talagang magagawa. So niligwak ganon na lang agad si Michelle D para hindi maging hadlang sa kandidatang nagustuhan nila, di ba, na ipasok sa top 3. Dahil kung nakapasok si Michelle D sa top 3, impas oy ang gulo siguro ng lalo ng Miss Universe, tapos naligwak ganon lang si Michelle D kung ganito ka ganda yung naging sagot niya. Ay, magwatak-watak jud ang mga beauty pageant lovers sa Pilipinas. Makapamisti inatay gyud siguro talalo, di ba? So yan ang mga karag-karag, ano yung masasabi nyo sa naging sagot sana ni Michelle D sa Miss Universe 2023? At ano yung masasabi nyo sa mga basher na hindi sila na-impress sa naging sagot ni Michelle D dahil nakapag-relax na daw yung utak ni Michelle D? Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan Karag, ang babaeng lagi nagkarag-karag